Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,949 subscribers. Konti na lang po tayo guys, konti na lang, magna 9,000 subscribers milestones na tayo. Maraming salamat po, mahal na mahal ko po kayo, I love you all. Mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa mga panahon na ito at naulan at minsan naman ay umaaraw. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Vice President Sara Duterte. No? Si Vice President Sara Duterte po ay inelect ng 32 million Filipino voters. Okay? Hindi naman tayo nagiging dito, no? Political, pero ang sinasabi lang natin ay katotohanan. At ang siyempre, ang mga alam nyo, no? Alam nyo kasi nung 2022, no? Nung nanalo sila ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang automatic na yon na ang magiging pangulo ng Pilipinas ay sa 2028 ay si Sara Duterte. Kaya lang, kasi ganun po siya kalakas. Kaya lang, nagkaroon po ng operations, no? Ang Speaker of the House, led by the Speaker of the House, allegedly, ay nagkaroon ng operations na talagang pababain at sirain ang pangalawang Pangulo upang upang makaungas sila. Pero sa mga surveys po, talagang wala po, no? Wala po talaga. Hindi po talaga, kahit nga po sa pag-talk, no? Wala po talagang, hindi po karapat-dapat na maging Pangulo ang Speaker of the House. At wala pa pong nai-elect ni Speaker of the House na naging Pangulo ng Pilipinas. Wala pa po, ha? Sa katotohanan lang po. Wala pa pong Speaker of the House na naging Pangulo ng Pilipinas. Lagi pong talunan yan. At yung iba, hindi naman po nag-a-attempt dahil alam naman po nila na matatalo sila. Okay? Yun po yung katotohanan doon. Ngayon, dahil po nagkakaroon nga ng issue yung confidential funds, corruption, sa Office of the Vice President, ay talagang itong si dating Senador Antonio Trillanes na tilabagang hindi nakikinig sa atin ay kasi ang payo po natin kay dating Senador Antonio Trillanes ay mag-concentrate na po diyan sa Caloocan City. Dahil po sa Caloocan City, tatakbo po siya daw na mayor ng Caloocan City, mag-concentrate na po siya. Mag-focus na po siya diyan. Kasi parang iniinsulto po natin ang mga kababayan natin diyan sa Caloocan City kung maya-maya ay nakikialam po kayo sa national politics. No? Maya-maya, magpa-file kayo ng cases, maya-maya pupunta kayo sa DOJ, maya-maya ay pupunta kayo sa Supreme Court. Ha? Ngayon, pag nagkaroon ng impeachment case, maya-maya nasa Kongreso kayo, pag naiakit dyan sa Senado, maya-maya nasa Senado kayo. Wala pong hindi po talaga makatotohanan. Bakit pa po kayo tatakbo bilang mayor ng Caloocan City? Di dapat tumakbo na lang po kayo bilang senador ng Pilipinas at mas mapapakinabangan pa kung mananalo po kayo. Kaya lang, sa katotohanan lang po ay talagang mahina po kayo sa survey. Kumbaga, hindi na po kayo nararapat na tumakbo. Nung nagsabi po kayo na tatakbo po kayo bilang mayor ng Caloocan City, nare-respeto naman po natin yun. No? Baka naman may matutulong po kayo dyan at we were expecting na magko-concentrate na po kayo dyan, focus na po kayo dyan at wala na po kayong ibang aatupagin kundi ang Caloocan City. No? If there's something wrong with the government of Caloocan City, try to focus on that. No? You file cases with them. No? You file cases dun sa mga natin. No? Mag-file kayo ng cases with regards to that. No? Pero yung mga natin, pero yung mga natin dyan ay dapat concentrated ka na dyan sa Caloocan City kasi parang iniinsulto nga natin. Anyhow, si Vice President Sara Duterte i-impeach pero katulad nga ng sinabi natin ay palaban itong babaeng ito, no, from Davao City, hindi po ito basta-basta, no? Kumbaga parang agila ito.
Tayo po ay Ilocano, no? Pero sinusuportahan po natin sa 2028 si Vice President Sara Duterte dahil nga naman ay may pagkakamali ang administrasyon sa kanya, no? Talagang hindi naman po siya sinuportahan. Kumbaga, hinayaan po ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang katandem na baka siya pa ang dahilan bakit nanalo si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas, ay talagang pinabayaan po siya, no? Talagang parang isinubo po siya sa mga buwaya diyan sa Kongreso, no? Ang hirap at saka sa mga ang hirap naman po ng ganoon. Dapat sinabi nga po ni Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, tama na yan, Speaker Martin Romualdez, wag mong sisiraan ang katandem ko noong 2022, no? Siya ang dahilan kaya naging Pangulo ako, siya ang naging dahilan upang naging Speaker of the House ka. Di ba? Pero hindi po ganoon. Imbis na ganoon, nanahimik ang ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi po talaga bakit po ganoon? No? Yan. Okay, bakit po nagkaganon? Hindi po naman maaari yung ganoon. Di ba? Kaya po, ayan, may 22 articles daw cover the grounds for impeachment according sa 1987 Constitution. Pero alam niyo po ba, ang impeachment ay political, no? Political po 'yan. Unfit to hold public office. Sino po ba ang fit, no? Yung nai-elect lang po ba ng 100,000 o 32 million Filipino votes? Ayun po sinasabi natin, di ba? Hindi naman po talaga nangurakot ang tao. Hindi naman po pumatay ang tao. Hindi naman po yung mga ganung bagay, no? Hindi ba dahil very obsessed, no? Very obsessed si dating Senator Antonio Trillanes, no? Tapos sabi niya, when she was a mayor, she abused power. Pero bakit po ganun? Noong 2022 ay talagang nag-decide po kayo na i-convince si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumakbo kayo bilang pangalawang Pangulo niya, ngunit hindi lang po siya pumayag. Allegedly, tapos ito pa, sinasabi, 2023 ko nag-question daw. Lahat naman ng opisina ko nag-question Di ba? O bakit hindi ang Office of the President ang ating busisin? No, bakit ganun kalaki ang budget ng Office of the President, and at the same time may mga agencies naman na nag-handle ng mga ganun, di ba? Hindi ba dapat siya yung nagli-lead ng executive? Therefore, wala na siya dapat budget, di ba? Parang ganun. Ngayon pinag-iinitan niyo ang Office of the Vice President, hindi dahil sa opisina itself, hindi dahil sa maling ginawa, kung hindi ay ang namumuno nito ay posibleng maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028 at kayo ay natatakot na pag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas ay yari kayo. Di ba? Yari kayo. At ngayon, eto si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, pinagtatanggol siya. No? At saka si Marcoleta. So malamang sa malamang pag nanalo si Vice President Sara Duterte, ay malamang sa malamang baka ito ang economic advisor o secretary economically si Gloria Macapagal-Arroyo at ang DOJ secretary naman ay si Marcoleta. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.